Ang kwento ng isang lalaki na napadpad sa mahiwagang lugar sa gitna ng kagubatan. Sa isang lugar sa Samar, may isang delivery truck driver na galing sa Maynila at may dalang mga semento at bakal na pampagawa ng building. Ang address na ibinigay sa kanya ay nasa isang liblib na bahagi ng Samar. Walang kabahayan o liwanag sa lugar na iyon. Tanging huni ng mga dahon sa hangin ang naririnig. Gabi na nang makarating siya sa destinasyon, nagtataka siya dahil walang gusaling nakatayo o sign na nagpapakita na may building na ginagawa sa lugar. Pero sa di kalayuan ay may biglang may lumabas na isang tao sa unahan ng daan. Isang lalaki na may hawak na flashlight. Siya raw ang magsasabi kung saan dadalhin ang mga materyales. Itinuro ng lalaki ang direksyon na kailangang puntahan ng truck. Sumunod ang driver kahit na wala siyang makitang gusali. Ang sumunod na nangyari ay kababalaghan. Habang umaandar ang truck, bigla na lang nagbago ang paligid. Ang mga makalumang kalsada ay naging malawak at makinis na daan. Ang madilim na kagubatan ay napalitan ng maliwanag na paligid. Biglang nagkaroon ng araw na tila ba ay tanghaling tapat. Mayroong mga matataas na gusaling gawa sa salamin na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mga kalsada ay puno ng mga sasakyan na mukhang futuristic at ang mga taong naglalakad ay may kakaibang porma at tindig. Laking gulat ng driver nang makita ang syudad at nalaman niyang siya ay nasa Biringan, ang lugar ng mga engkanto. Binigyan siya ng direksyon kung saan ibababa ang mga semento. Pagkatapos niyang i-discharge ang kargada, nag-offer ang mga engkanto ng pera na sa mata ng driver ito ay malaking halaga. Ayon sa sabi-sabi, kapag kumuha ka ng pera o kumain ng pagkain sa Biringan, mananatili ka na sa mundo nila. Pero sa halip na pera, hiniling ng driver na makabalik sa kanyang pamilya. Bigla na lang siyang nagising sa loob ng kanyang truck. Mag-isa siyang nasa kalsada at ang paligid ay kasing dilim at kasing lubak ng lugar nang dumating siya. Pero nang tiningnan niya ang kanyang truck, wala na ang mga semento. Sa halip, nasa tabi ng driver seat niya ang mga nakapatong na mga pera at mga ginto. Doon niya nalaman na totoo ang lahat ng nangyari. Mula noon, hindi na siya bumalik sa lugar na yon. Ang kwentong ito ay nagsilbing babala sa mga delivery driver na mag-ingat sa mga misteryosong lugar, lalo na sa mga liblib na probinsya ng Samar. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Ipinapakita nito na mas mahalaga ang kaligtasan at pamilya kaysa sa pera o material na bagay. At ang mga kwentong bayan na tulad ng Biringan ay ginagamit din upang ipaliwanag ang mga bagay na hindi maipaliwanag, tulad ng biglaang pagkawala ng tao o kakaibang pangyayari. Mayroong kwentong alamat sa nilalang na tinatawag na busaw. Isang halimaw na hinuhukay at kinakain ng mga bangkay. Narito ang isang bersyon ng alamat ng busaw na nagpapaliwanag kung paano nagmula ang nilalang na ito. Noong unang panahon, may isang mag-asawang magsasaka na lubos na nagmamahalan at masipag sa bukid. Nabiyayaan sila ng isang anak na lalaki na lalo pang nagdulot ng ligaya sa kanilang simple ngunit masaganang buhay. Ang kanilang anak ay lumaki na matulungin at masunurin, kaya't lahat ng tao sa kanilang nayon ay humahanga sa kanilang pamilya. Isang araw, dinapuan ng malubhang karamdaman ng asawang babae. Sa kabila ng lahat ng pag-aalaga at pagpapagamot, unti-unting nanghina ang kanyang katawan hanggang sa bawian siya ng buhay. Labis na nalungkot ang mag-ama. Sa kanilang pagdadalamhati, napabayaan ng mag-ama ang kanilang mga gawain sa bukid. Habang nagluluksa ang ama, napansin niya na parang mayroong kakaiba sa kanyang anak. Sa tuwing may namamatay sa kanilang nayon, hindi raw ito nalulungkot kundi tila natutuwa pa. Sa isang pagkakataon, habang nasa bahay ang ama, bigla na lang naglaho ang anak. Nang matagpuan niya ito, nasa labas ito ng sementeryo na may matatalim na ngipin at baluktot na mga kuko, nakahanda na hukayin ang bangkay sa libingan. Doon nalaman ng ama na ang kanyang anak ay naengkanto. Dahil sa matinding kalungkutan at galit, nang pagkawala ng kanyang ina, binigyan siya ng masamang espiritu ng
kapangyarihan para maging isang nilalang na kumakain ng patay upang maibsan ang kanyang pagdurusa. Dahil sa pagtanggap ng anak sa kapangyarihang ito, siya ang naging unang busaw. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga busaw. Yung mga nilalang na ito ay mukhang normal sa araw, nakikihalubilo sa mga taong. Ngunit sa gabi, sila ay naghahanap ng mga bangkay upang kainin. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim at ang kanilang mga ngipin ay nagiging matalas na parang pangil ng halimaw. Ang alamat na ito ay nagsisilbing babala sa mga tao na huwag magpadala sa matinding kalungkutan at hinanakit dahil maaari itong magamit ng masasamang espiritu upang baguhin ang isang tao. Ang busaw ay may malalim na ugat sa mitolohiyang Pilipino, lalo na sa mga tribo sa Hilagang Luzon tulad ng mga Ifugao. Kilala rin ang mga kwento nito sa iba pang rehiyon sa Pilipinas, kabilang ang mga pangkatitniko tulad ng Bagobo sa Mindanao. Ang pagkalat ng mga kwento tungkol sa busaw sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nagpapakita kung paano nagbabago ang alamat at nagiging bahagi ng lokal na kultura na nagkakaroon ng iba't ibang bersyon at katangian depende sa lugar. Ipinapakita rin nito na ang kasamaan ay maaaring magmula sa isang masakit na karanasan, ngunit ang pagtanggap dito ang tuluyang nagpapabago sa isang tao. Merong kwentong kababalaghan sa Pangilatan Falls sa Tapaz, Capiz, na tungkol sa mga engkanto na nagbabantay dito. Batay sa mga kwentong bayan, ang Pangilatan Falls ay dating tinatawag na Pangilato Kilatan. Ang pangalang ito ay nagmula sa salitang Bisaya na kilat na nangangahulugang kidlat. Ang alamat ng mga engkanto ng kidlat at kulog, sinasabing ang Pangilatan Falls ay tirahan ng mga engkanto na may kakayahang magkontrol ng panahon at ang mga espiritong ito ay nagbabantay sa kalikasan at ang kanilang presensya ay nararamdaman tuwing may malakas na kulog at kidlat sa paligid ng talon. Ang mga matatanda sa lugar ay nagkukwento na ang malakas na ragasan ng talon, lalo na tuwing tag-ulan, ay parang ugong ng kulog na nagpapahiwatig na ang mga engkanto ay masaya. Kapag naman may bigla ang kidlat na bumabagsak sa paligid, ito ay tanda na may galit o hindi nasisiyahang espiritu sa lugar. Dahil dito, nag-iingat ang mga tao na hindi magkalat o magingay sa paligid upang hindi magalit ang mga tagapamahala ng kidlat. May isang kwento tungkol sa isang mangingisda. Sinasabing may isang magandang diwata na naninirahan sa talon. Siya ay masayahin at mapagmahal sa kalikasan. Subalit mayroon siyang isang kondisyon, walang sino man ang dapat mangingisda o kumuha ng anuman mula sa kanyang falls. At ang mga tao ay sumunod sa diwata at ang talon ay nanatiling malinis at sagana. Gayunpaman, isang araw, isang pasaway na mangingisda ang hindi sumunod sa paalala. Sinubukan niyang manguha ng isda gamit ang lambat sa paniniwalang hindi siya makikita ng diwata. Ngunit sa sandaling itinapon niya ang kanyang lambat, biglang nagdilim ang kalangitan at nagsimulang umugong ang kulog. Kasunod nito, bumagsak ang isang malakas na kidlat malapit sa mangingisda. Agad siyang natakot at tumakbo palayo. Mula noon, tuwing may nagtatangkang sirain ang falls o kumuha ng mga yaman mula rito, isang kidlat ang babagsak sa lugar bilang babala mula sa diwata. Dahil sa pangyayaring ito, tinawag ng mga lokalang falls na Pangilat-Kilatan, na sa kalaunan ay pinaikli at naging Pangilatan. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay protektahan ang kanilang teritoryo mula sa mga taong sumisira o nagiging pabaya. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing nagagalit sila kapag may nagkakalat o nag-iingay sa kanilang tahanan. Minsan ay palakaibigan, minsan ay mapanganib. Kung igagalang mo ang kanilang teritoryo, maaari silang maging mabait at magbigay ng biyaya tulad ng masaganang tubig o magandang ani. Ngunit kung hindi, maaari silang magdala ng malas o magpakita ng kanilang galit sa pamamagitan ng masamang panahon o pagkawala ng tubig. Ang dalawang kwentong ito ay nagpapakita kung paano nagbibigay ng paggalang at misteryo ang mga tao sa mga likas na yaman at kung paano ang mga alamat
ay nagiging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na paniniwala at kultura. Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at kababalaghan.